Amen. So, isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. Magandang umaga po. Amen. So, ngayon po, dadako na po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos na matatagpuan po natin sa unang Juan, chapter 5, verses 18 to 20 po. Babasahin ko po. Sabi rito, alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ni Jesucristo at hindi sila maaring anihin ng dyablo. 19. Alam natin tayo mga anak ng Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. 20. At nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. So tayo po yumuko, tayo mananalangin. Hallelujah. Oh, hallelujah. Pinupurit sinasamba ka namin, Amang Banal, sa oras na ito, sa pangalan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Narito po kami, O God, sa iyong banal na harapan na patuloy na dumudulog sa iyong masaganang biyaya ng iyong banal na harapan upang ilapit namin sa iyo ang mga salita mong ito, O God. Patuloy niyo po itong pagpalain, Panginoon. Patuloy mong gamitin ang iyong abang lingkod na maging daluyan ng iyong mga banal na salita sa umagang ito, O God. At balutin mo ng iyong banal na dugo ang lugar na ito at ang paligid nito. At hayaan mo po ang iyong banal na Espiritu Santo ang siyang manguna sa bawat isa sa amin. Lalong-lalo na po sa iyong abang lingkod na magpapahayag ng iyong mga banal na salita. Salamat po aming Ama, amin ang inaangkin ng aming kahilingan, ay amin ang tinanggap sa oras na ito. Sa pangalan ng iyong anak naming Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. So, minsan pa pong palakpak para sa Panginoon. So ito po'y pinamagatan ko po na tayo ay nasa tunay na Diyos. Kung tayo po ay nasa tunay na Diyos, ano po ba ang dapat na buhay na makikita sa bawat isa sa atin? Paano po ba natin lalakaran na kung tunay tayo nasa tunay na Diyos, ano po ba ang dapat nating ginagawa sa araw-araw? Kailangan po ba nating makiayon pa sa masamang agos ng mundong ito? O tayo mag-iba na ng buhay sapagkat tayo nga po ay nasa tunay na Diyos na? Amen? At ang sabi nga po dito sa verse 1, alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala. So sino po dito ang mga anak ng Diyos? Apat lang po ba? Amen. Amen. So tayong lahat na narito ay mga anak ng Diyos. So ano ang dapat na makita sa atin? Hindi na dapat tayo, sabi rito, hindi na dapat tayo nagpapatuloy sa pagkakasala. So yung mga ginagawa natin noon, nung tayo ay wala pa sa Panginoon, hindi na po dapat natin iyong gawin pa. Dapat makita sa atin na tayo ay lumalakad na sa kanyang kabanalan. Layuan na natin ang lahat ng uri ng kasamaan, ang lahat ng uri ng kasalanan na hindi kalugod-lugod sa ating Ama sapagkat tayo nga po ay nasa tunay na Diyos na. Amen po. So hindi na po tayo nagpapatuloy sa pagkakasala. Kung dati tayo lasinggero, kung dati tayo sugalero, kung dati tayo si Marites, si Marisol, tayo chismoso. So hindi na po dapat makita sa atin ang mga bagay na iyan. Amen po, sapagkat hindi na dapat tayo nagpapatuloy sa lahat ng uri ng kasamaan, sa lahat ng masamang agos na mundong ito, sapagkat tayo nga po ay nasa tunay na Diyos na ang ating mga buhay. At ang sabi nga po rito, sapagkat iniingatan sila ni Jesucristo at hindi na sila maaaring aanhin ng dyablo. So tayo, sino nag-iingat sa atin? Ang Panginoon ang nag-iingat sa atin. Siya yung nagliligtas, nagpuproteksyon sa bawat isa sa atin upang ang kasalanan ay hindi na maghari sa ating mga buhay, na hindi na tayo magpapatuloy sa lahat ng uri ng kasamaan at kasalanan sapagkat si Kristo na po ang nag-iingat sa bawat isa sa atin. Pag siya po yung nag-iingat sa bawat isa sa atin, walang sino mang pwede na makialam sa atin, walang sino mang pwede na magpabagsak sa atin o tayo ay ilaglag sa lahat ng uri ng kasamaan at kasalanan. Sapagkat siya nga po ang mag-iingat sa bawat isa sa atin. Kumbaga siya yung nakikipaglaban para sa bawat isa sa atin. At sabi rito, hindi na sila maaring anhin ng dyablo. So hindi na tayo
Hindi na tayo pwedeng pakialaman ng dyablo. Bakit? Sapagkat kasama na natin si Kristo. Si Kristo nasa buhay na natin. Siya yung mag-iingat sa atin. Siya yung tayo ilalayo niya sa lahat ng uri ng kasamaan at kasalanan. Amen po. Kaya dapat tayo ay hindi na po gumagawa ng anumang kasamaan at kasalanan. Dahil nasa atin na po si Kristo. At ang sabi nga po sa Romans 8:3, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Kung nasa tabi mo si Kristo, kung si Kristo ay nasa buhay mo, sino ang dapat nating katakutan? Ano ba ang dapat pa nating alalahanin? Sino ang pwedeng magpapabagsak sa bawat isa sa atin? Wala na po, sapagkat si Kristo nga po ay nasa buhay na natin. At alam naman natin na napagtagumpayan na ni Kristo ang sanlibutan at tayo nasa panig na ni Kristo at dahil doon, tayo rin po ay isang mananagumpay na sa mundong ito. Amen po. So, hindi na dapat makita sa atin ang anumang uri ng kasalanan na patuloy nating gawin sapagkat ang buhay nga po natin ay nasa Panginoon na at si Kristo mismo ang nag-iingat sa bawat isa sa atin. Amen po. Amen. Amen. Ang sabi pa po rito sa unang 1:5, sapagkat napapagtagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan. Ano ang napapagtagumpayan natin? Ang sanlibutan ay napagtagumpayan na po ng bawat anak ng Diyos. So na-overcome na po natin ano man yung mga gawa ni Satanas sa buhay natin upang tayo ihulog sa lahat ng uri ng kasalanan, upang ihulog tayo sa lahat ng uri ng tukso. Ang lahat ng iyan ma-overcome na po natin dahil kay Kristo. At hindi po to sa sarili nating lakas at karunungan, kundi dahil sa lakas ni Kristo, ang lahat ng ito ay ating ma-overcome. Amen po? So hindi na po dapat makita sa atin na tayo ay nakikiisa pa sa masamang agos na mundong ito. Kaya nga po ang sabi nga po sa ibang talata ng Biblia, sa Romans 7, yun, sabi doon na mag-iba na kayo ng pag-iisip, wag na tayong makiayon sa mundong ito. Bakit? Masama kasi ang agos ng mundong ito. Ang mundong ito ay pinagaharian ng kaaway. At dahil doon tayo pinipilit o ginagawa ng Diyos Ama ang lahat upang tayo ay alisin sa sanlibutang ito upang dalhin sa Kanyang presensya. Amen? Upang tayo ay hindi na nagpapatuloy sa paggawa ng anumang kasalanan. Kaya anong sabi rito? Hindi na tayo nagpapatuloy sa ang napagtagumpay na ng anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa magitan ng ating pananampalataya. Pananampalataya kanino? Kay Kristo. Yung pananampalataya natin kay Kristo, yun yung panlaban natin sa lahat ng mga tukso na ilagay ng kaaway sa ating harapan. So hindi na po dapat tayo nagkakasala pa o gumagawa ng anumang kasamaan at kasalanan at ang lahat ng iyan ay dapat ma-overcome na po natin. Amen po, sapagkat si Kristo nga po ay nasa puso na natin, nasa buhay na po natin at siya po yung nakikipaglaban sa bawat isa sa atin upang huwag na po tayong mahulog sa lahat ng uri ng tukso. Ang kailangan lamang ay makiayon tayo, sumabay tayo doon sa pagkilos na ginagawa ng Panginoon sa mga buhay natin at magtatagumpay tayo sa lahat ng uri ng kasamaan at kasalanan. Amen po, palakpakan po natin ang Panginoon. Ang sabi rin po sa unang Juan 3:9, ang mga anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nanatili sa kanila ang binhing mula sa Diyos. Bakit hindi na tayo dapat nagpapatuloy sa pagkakasala? Sapagkat yung binhi na mula sa Diyos ay nasa atin. At dahil ang Diyos ang Ama nila, hindi na sila maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Yung bining iyon, yun yung binhi na ikaw ay galing sa Diyos. Ikaw ay pinili ng Diyos. Ikaw ay anak ng Diyos. Bago pa nilikha ang langit at ang lupa, ikaw ay pinili na ng Diyos upang magiging anak niya. At dahil doon gagawin niya ang lahat. Anumang kasalanan ang ipinamumuhay mo dito sa ibabaw ng lupa, gagawa ang Diyos sa buhay natin upang tayo ay alisin sa kasamaang iyon. Amen po, sapagkat nasa atin nga po yung binhi na mula sa Diyos at siya ang ating Ama, kaya hindi na sila maaring magpatuloy sa pagkakasala.
So kung ang Diyos ang Ama natin, hindi na dapat tayo magpapatuloy sa paggawa ng anumang kasalanan. Hindi na dapat tayo nakikiisa sa lahat ng uri ng kahalayan, sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, sa mga gawain masasama, mga illegal na gawain, mga panluloko, pagsisinungaling, pandaraya, panlalait, hindi na po dapat makita sa bawat isa sa atin ang mga yan. Sapagkat ang Diyos nga po ang ating Ama at ang Diyos ay banal, so dapat tayong magpakabanal at sundin natin ang kanyang mga utos. Katulad ni Kristo, na ipinamuhay ni Kristo ang kalooban ng Ama nung siya ay nabubuhay pa dito sa lupa. Amen po. At sabi rito, hindi na dapat tayo nagpapatuloy sa pagkakasala. So, kung tayo namumuhay sa kasalanan, itakwil na po natin ang lahat ng ito at sumunod tayo sa kalooban ng ating Ama na nasa langit na nais niyang palakaran sa bawat isa sa atin. Verse 19, sabi rito, alam nating tayo mga anak ng Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. So alam natin na tayo ay mga anak ng Diyos. At ang sanlibutan ay kontrolado na ng kaaway, di ba? Ang mundo, ang sanlibutan, ang buong mundo, ang nagahari ay ang kaaway, si Satanas. Sila na po na ngayon ang nagahari sa sanlibutan. Kaya nga po tayo mula sa mundo, mula sa sanlibutan, inalis tayo ng Ama sa pagitan ni Kristo sa ating pananalig, pananampalataya sa Kanya upang dalhin sa Kanyang presensya. Amen? Sapagkat ang sanlibutan nga po ay pinaghaharian ng dyablo. Kaya tayo ay inalis ng Ama sa sanlibutan at dinala sa Kanyang presensya. Ang sabi po so dapat hindi na po tayo alipin ng anumang kasamaan ng ating puso't isipan. Amen po. At ngayon tayo po ay nasa presensya na po ng ating Panginoon. Tayo nga po ngayon ay tinawag na ng Diyos, inilagay niya sa Kanyang iglesia upang mamuhay tayo sa Kanyang kabanalan at sundin natin ang Kanyang mga banal na salita habang tayo ay nabubuhay. Ito yung lalakaran natin sa araw-araw ng ating buhay. So hindi na po dapat makita sa atin na tayo ay nakikiayon pa sa masamang agos na mundong ito. Sabi nga po, magbago na tayo ng isipan. So yung kung ang isipan mo dati ay masama at puro mga tungkol sa mga bagay ng mundong ito ang ninanasa ng ating puso't isipan, baguhin na natin. Ang nasain natin ay ang masunod natin ang mga utos ng Diyos at ang Kanyang kalooban sa ating mga buhay. Amen? Ang sabi po sa Galatians 1:4, inaalay ni Jesucristo ang Kanyang sarili para sa ating kasalanan ayon sa kalooban ng ating Diyos Ama upang mahango tayo sa kasamaang nagahari ngayon sa sanlibutang ito. So, anong ginawa ng Panginoon? Inalay niya ang Kanyang buhay sa bawat isa sa atin. So, hindi po kayang bayaran kahit pagsamasamahin man ang lahat ng kayamanan ng mundong ito, ay hindi po natin kayang bayaran ang ating mga kasalanan. Amen po? So, ang sino lang pwedeng gumawa nito? Ang ating Panginoon. Si Jesus Christ lamang ang pwedeng mag-alay ng Kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo upang tubusin tayo sa lahat ng ating kasamaan at kasalanan. Gaano man kaitim ang kasalanan na bumabalot sa ating pagkatao. Hindi, so tayo po ay kaya niyang paputiin katulad ng niebe. Amen po. At sabi nga po rito, upang mahango tayo sa kasamang nagahari sa sanlibutang ito. Kasi nga po, ang sanlibutan ay kontrolado ng kaaway. Ang sanlibutan ito, ang nagahari po ngayon ay ang demonyo. Amen po. Alam, yung mga nangyayari ngayon, sila na po ngayon ang gumagawa ng mga, alam naman po natin, sila rin po ang nagkakalat ng mga virus. Nakukontrol na po nila ang tao sa buong mundo. At ang sabi nga po na halos lahat ng mga bangko sa buong mundo ay nabili na nila upang maganap yung kanilang plano na kontrolin na nila ang pera. Ang lahat ng pera ay nasa bangko na at lalagyan na lang tayo ng isang maliit na chips ba ang tawag doon at itatanim sa noo natin o sa kanang kamay. Yung chips na yon at doon na po nakalagay lahat kung anong mayroon tayo, yung ating ari-arian, kung sino tayo, magiging national ID at pag tayo ay mamimili, yun na lang kung ating itatapat doon sa machine at lalabas na doon.
kung magkano yung babayaran mo, bayad ka na, at ibabawas na lang yun doon sa pera mo. So magkaroon tayo ng cashless society. Mawawala po ang pera, hindi natin mahawakan. At pag wala tayo ng tatak na yun, hindi tayo makakabili, hindi tayo makakapagnegosyo, hindi tayo makakapaghanap buhay, hindi tayo pwedeng magtrabaho. Lahat mawawala sa atin. So hindi na tayo pwedeng mabubuhay dito sa syudad. Kaya ang mangyari, baka magtakbuhan na lang tayo sa bundok, doon na tayo magtatago. Amen? Darating po tayo sa time na yon kung hindi tayo mag-ayos ng buhay, kung tayo ay patuloy na mamuhay sa kasalanan. Kaya ayusin po natin ang ating buhay sa araw-araw. Magbago na po tayo. Tayo ay tinubusan ng napakalaking halaga sa pagitan ng dugo ng ating Panginoon. So dapat po magbago na po tayo sa isip, sa salita at sa gawa. Makita po talaga sa buhay natin na tayo ay nasa tunay na Diyos. Amen po? Na gumawa ng langit at ng lupa. At ang Diyos ay banal. So dapat magpakabanal tayo sa lahat ng ating ginagawa, iniisip at sinasalita. At sabi nga po rito na kalooban ng ating Diyos Ama upang mahango tayo sa kasamang nagahari sa sanlibutan ito. Kaya ibinigay niya ang kanyang anak na si Jesucristo. Nag-alay ng kanyang buhay dun sa krus ng Kalbaryo. At dahil tayo mga anak ng Diyos, layuan na po natin ang masamang agos na mundong ito at lakaran po natin kung ano yung nilalakaran ni Kristo nung siya'y nabubuhay pa dito sa lupa. Yun yung ating susundin, yun yung ating ipamumuhay sa araw-araw. At magtiis tayo sa mga kahirapan, mga problema at pagsubok na ating naranasan. Ang mahalaga, maging tapat po tayo sa Diyos. Kung luman magdildil tayo ng asin, gawin po natin, wag lang tayong gagawa ng anumang kasamaan o kasal o mga illegal na gawain para makasurvive tayo sa araw-araw ng ating buhay. Amen po? Okay lang na tayo magdildil na asin. Ang mahalaga, ang buhay natin ay na kay Kristo. Dito lang naman sa lupa, yung mga pagtitiis na yan. Pagkatapos noon ay hindi kayang ihambing sa kaluwalhatian na ating maranasan pag tayo nasa kaharianan ng Ama. Amen po? So dapat po tayo ay nilinis ng banal na dugo ng Panginoon na ng ating mga kasalanan ay kanya nang nilinis, inalis na lahat at dinala niya doon sa krus ng Kalbaryo ang ating mga kasalanan. At dahil doon, tayo po ay magpakatotoo na po sa ating buhay pananampalataya. Kumbagay, huwag tayong mag 50-50 sa ating buhay pananampalataya na pagdating ng linggo, sumasamba tayo, nagpapakabanal tayo, pero pagdating ng Monday to Saturday, ang buhay natin ay nasa mundo. Anong maging buhay na patutuo natin sa mga tao na nasa sanlibutan na tayo nga ay nasa tunay na Diyos kung ang buhay natin ay wala rin pong pinagkaiba sa kanila. Amen po? So dapat ayusin natin ang ating mga buhay sa harapan ng Diyos at sa harapan ng maraming tao na nasa ating paligid. So makita dapat sa atin na tayo ay buhay na patutuo, na tayo ay lumalakad, nakasama natin ang tunay na Diyos sa araw-araw ng ating buhay. At ang buhay natin ay na kay Kristo. Amen. So ano pa po, sa verse 20, sinabi po rito na, at nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Sabi rito, nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Sino iyon? Sino yung anak ng Diyos na bumaba dito sa lupa at nagkatawang tao? Si Kristo. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Siya ay nagpakumbaba. At siya ay nagkatawang tao. At siya ay nakihalubilo sa ating mga ninuno nung unang panahon. At sabi rito, at binigyan niya rin tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. So, binuksan niya ang ating spiritual na puso't isipan upang maunawaan natin ang tunay na Diyos na walang iba, na tayo na sa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. So, sino ang tunay na Diyos? Si Jesus. Ang sabi ng ibang grupo, si Jesus ay isang tao lamang.
Pero hindi sinabi rito, siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. So si Jesus Christ ay Diyos at siya ang nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Doon sa kabilang buhay, doon sa langit. Siya po yung nag-alay ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo upang tubusin tayo at makasama niya tayo doon sa buhay na walang hanggan sa kanyang kaharian. Siya po yung tunay na Diyos. So mali po ang ibang grupo na pag sinasabi nila na si Jesucristo ay tao lamang. Mali po yun. Siya ay tao, ngunit siya ay Diyos din. Hinubad lang niya ang kanyang pagka-Diyos at siya ay nagkatawang tao. At binigyan niya tayo ng pangunawa upang maunawa natin ang kanyang mga banal na salita. Upang maunawa natin na hindi lamang siya nagkatawang tao, kundi siya ay Diyos din na galing sa Ama at nagkatawang tao lamang. Amen? Kaya sabi nga po sa 1 John 2, 3, 4, and 6, sabi rito, nakakatiyak tayo, nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Amen? So sabi rito, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ngunit kung hindi natin sinusunod ang kanyang mga utos, malaking question mark yun. Kilala mo ba talaga ang Diyos sa buhay mo? O ikaw lamang ay nag-Kristyanuhan lang o ikaw ay kunwari na mananampalataya ka lang, basta nakikiisa ka lang, nasama ka lang, pero hindi mo naman talaga sinusunod ang mga utos ng Diyos. Ikaw ay namumuhay pa rin sa iyong sarili. Sinusunod mo pa rin yung mga pita ng ating mga laman. Naroon nakikiisa ka pa sa mga ginagawa ng mga namumuhay sa sanlibutan na wala talagang relasyon kay Kristo. Pero pag araw na linggo, lagi kang present na simba tayo. Pero wala talagang tayong tunay na pagsunod sa mga utos ng Diyos. At ang sabi pa rito, ang nagsasabing nakilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling. So pag sinasabi mong kilala ko ang Diyos, kilala ko ang tunay na Diyos, pero hindi ka naman sumusunod sa kanyang mga utos, tayo ay naghahambog lang, tayo ay sinungaling, tayo talaga hindi totoo na ang buhay natin ay naka-Kristo, ang buhay natin ay nasa tunay na Diyos, sapagkat hindi natin sinusunod ang kanyang mga utos. So tayo po ay sinungaling, tayo ay nagkukunwari lamang na tayo ay mananampalataya, pero ang totoo nun, hindi talaga tayo tunay na mananampalataya. At ang sabi rito, wala sa kanya ang katotohanan. So wala po sa atin ang katotohanan. Kung hindi natin sinusunod ang mga utos ng Diyos, kung taliwas yung ating pamumuhay sa araw-araw sa mga utos ng Diyos, wala talaga sa atin ang katotohanan at talagang ang buhay natin ay wala pa sa tunay na Diyos. At sa verse 6 sabi rito, sino man nagsasabi na natili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesucristo. So sino mang nagsasabi na nanatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay siya na tulad ng pamumuhay ni Kristo. Paano ba namuhay si Kristo? Na siya'y narito sa lupa, di ba siya'y puspos ng pag-ibig, puspos ng kababaang loob. Ano pa, puspos siya ng pagpipigil sa sarili. Puspos siya ng pagpapatawad. Hindi siya nakikiisa sa mga masamang agos na mundong ito. Hindi siya nakikiayon doon, kundi itinutuwid niya ang mga mali na ginagawa ng tao. Amen? So dapat yun din po ang makita sa bawat isa sa atin. Tayo po ay mamuhay po tayo ng katulad ni Kristo. Dapat makita din sa atin ang pag-ibig, ang pangunawa, ang katsiyagaan, ang kababaang loob, ang pagpapatawad. So yun po ang dapat makita sa atin at lumakad tayo sa kabanalan sa araw-araw ng ating mga buhay upang tayo ay talagang tunay na ang buhay natin ay nasa kay Kristo at tayo ay nasa katotohanan. Amen po? So yun po ang dapat na mahayag sa bawat isa sa atin. Layuan na po natin ang lahat ng uri ng kasamaan at kasalanan at huwag na po tayong makiayon sa masamang agos na mundong ito sapagkat tayo ay nasa tunay na Diyos na po. Ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Ang Diyos na lumalang sa bawat isa sa atin na nagbigay sa atin ng buhay, ng lakas at ng hininga. Siya po yung tunay na Diyos
na ating pinaglilingkuran sa ngayon. So dapat mag-iba na po tayo ng buhay. Amen? Para may patutuo tayo sa mga tao na nasa ating paligid, na tayo nga ay nasa tunay na Diyos na banal. At dahil doon tayo rin po ay magpakabanal sa lahat ng ating gagawin, iisipin at salitain upang mahayag si Kristo sa ating mga buhay. Amen po? At tayo nga po ay mga tunay na anak ng Diyos. Hindi po tayo anak ng dyablo. Hindi tayo galing sa sanlibutan, kundi tayo ay binhi na mula sa Ama, na bago pa nilikha ang langit at ang lupa, kumbaga tayo ay kilala na ng Diyos, na tayo ay kanyang tatawagin, tayo magiging mga anak niya, tayo kanyang ililigtas at dalhin niya sa kanyang presensya para sa kanyang kaharian. Amen? So tayong lahat ay yumuko, tayo mananalangin. Hallelujah. Aming Ama, maraming salamat po sa iyong mga banal na salita na aming napakinggan sa umagang ito. Pagpalain niyo po ito, O God, nawa Panginoon, na makita sa amin na ang buhay namin ay tutungang nasa tunay na Diyos, O God, sa araw-araw ng aming mga buhay. Nalayuan namin ang lahat ng uri ng kasamaan at kasalanan, at huwag na kaming makiisa sa masamang agos na mundong ito, kundi makita sa amin si Kristo, kung paano siyang namuhay dito sa lupa. Ganun din po ang buhay na aming lalakaran, Panginoon, sa araw-araw habang kami ay may hininga, habang kami ay may lakas, Panginoon, habang kami ay may buhay, Panginoon. Yun po yung aming susundin. Lalakaran ay ang iyong mga banal na salita, at iingatan namin ito sa aming mga puso't isipan, O God. Maraming pong salamat. Nawa, Panginoon, ang iyong banal na salita ay nahasik sa aming mga puso't isipan. Ito yung magkaugat, umusbong, lumago at mamunga ng masagana sa aming mga buhay sa araw-araw, O God. At sa aming pag-uwi, ingatan niyo kami, poproteksyonan niyo po kami, Panginoon, balutin mo kaming banal na dugo, at ang mga pagpapalang spiritual, physical, emotional, financial, material, mental, ang kapayapaan, ang kagalakan, ang kalakasan na galing sa iyo ay patuloy naming maranasan, Panginoon, sa araw-araw ng aming mga buhay, lalo na sa aming pag-uwi, O God. At anumang pangangailangan ng bawat isa, salamat, Panginoon, na pinoprovide mo na po ito, God. In Jesus' name, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat po.